Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga ka-review, no? Kapapasok lang, grabe to, sumabog na si Atty. Acosta, kinaladkad sa buwatan PCSO. Raffy Tulfo, First Lady Lisa Tamba, yan mga ka-review ang ating bibigyan ng komento ngayong araw na ito mula po kay Pinas News Insider. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Pinas News Insider. Yan Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon, no? Itong video ito. Ito na po. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Atty. Priscilla Acosta hindi na mapipigilan pa at tila binanatan si Senator Raffy Tulfo matapos tawagin nitong bobo ang isang PAW lawyer. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, kung ating matatandaan noon ang tila pagbuelta ng Public Attorney's Office Chief na si Atty. Priscilla Acosta kay Senator Raffy Tulfo, ibinulgar kasi ni Atty. Priscilla Acosta sa publiko na tinawag ni Tulfong bobo ang isa sa mga PAW lawyers. Ayon pa nga kay Atty. Priscilla Acosta, para di umano silang tinapakan nito matapos tawaging bobo at tamad ang isang PAW lawyer na hindi naman daw totoo. At kahit nga daw tinawag pa niyang bobo ang isa sa mga PAW lawyer, ay pinatutunguhan pa rin nila ito ng maayos. At bakit nga ba raw nilalahat ni Senator Raffy Tulfo ang mga komento nito? Maaari naman daw siyang diretsuhin ito kung sinong abogado ang hindi maganda ang naging trabaho, dahil mayroon naman daw silang due process para litisin ang isang abogado. Hindi raw nga ba naiintindihan ni Senator Raffy Tulfo na hindi isang kliyente lamang ang inaasikaso ng isang abogado sa Public Attorney Office? Sa katunayan pa nga, may buntis pa raw na abogado na halos hindi na natutulog para matugunan lamang at masagot ang ilang public advices. Kaya wag raw magsasabi ng bobo si Senator Raffy Tulfo sa ilang abogado ng Public Attorney's Office. So yun mga kababayan, grabe naman po itong Senator Raffy Tulfo mga ka-review. Kung tawagin niyang bobo ang PAW attorney mga ka-review, dapat nga palakpakan pa po natin itong mga PAW attorney, di ba? Kasi mga kababayan, di ba, libre po yung serbisyong binibigay nila sa taong bayan. Unlike po doon sa mga firm, di ba? Yung mga private na mga abogado. Doon talaga pera talagang usapan, pero dito po sa PAW, di ba? Pwede kang humingi ng legal na serbisyo sa kanila nung wala mga anong kapalit. Kaya dapat mga ka-review natin, palakpakan po natin sila at wag po natin silang tatawaging mga bobo, no? Kayo po ba mga kababayan, natuwa po ba kayo doon sa sinabi ni Senator Tulfo na bobo ang mga attorney dyan sa PAW? Di ba? Kahit hindi ka po attorney, kahit ordinaryo ka lang Pilipino mga kababayan, medyo masasaktan ka rin, di ba? Kung marinig mong tinatawag na bobo yung tagapagtanggol ng mga maralita, di ba? Lalo't hindi nito alam ang sakripisyo ng ilan sa kanila. Kaya Atty. Priscilla Acosta pinapa-public apology noon sa Senator Raffy Tulfo. At ang balitang ito ay pilit inuugnay ngayon ng ilan sa ating mga kababayan na tila nayayabangan sa inaasta ni Senator Raffy Tulfo sa Senado, lalo na ng mga taong labis na sumusuporta sa kanya na unti-unti nang nadidismaya. At ayon pa sa kanila, in fact, matulungin si Mr. T, pero ang kanya
kanyang tulong ay nanggagaling din sa social media at kabahagi ang taong bayang mga viewers. Huwag siyang umasta na akala mo siya lang ang tumutulong sa taong bayan. Masyadong mataas ang tingin ni Raffy Tulfo sa sarili niya. Makatakot kung iyan ang maging presidente. Sobrang masakit magsalita. Akala siya lang ang mabuti at tumutulong sa mahihirap. Attorney Persida Acosta, mabuhay ka. Pinatunayan mo na ang public attorney ay matatalino at matatapang. Akala ni Tulfo, siya lang ang matapang. Ito yung senador na palaging I'm sorry. Patapusin muna ninyo ako. In other words, palaging pinuputol o hindi pinapatapos magsalita ang kanyang resource person. In other hand, in his conduct of hearings, he the only wants to hear himself. Parang kung sino pa kung makapanlait ng kapwa. Bravo, Pauchi Acosta. Do not tolerate the grandstanding Tulfo. Senator pa lang yan, umaabuso na. Papaano pa kung nanalong presidente? Napakaikli ng pasensya sa mga taong mas nakakababas sa kanya. Tulfo, alam mo ba na ikaw sana ang susunod kay Duterte na walang kinatatakutan at deretsahan kung pumuna? Pero nagkamali ako. Dahil habang tumatagal kayo sa Senado, mas nakikita namin ang inyong totoong hangarin. Hindi naman kailangang idaan lahat sa grandstanding sapagkat wala kayo sa telebisyon. Iba ang Senado. Katulad ni Duterte, matapang pero may galang sa kapwa-tao. End quote. At inaasik So yan mga kababayan, mas maganda nga ito, no, na mas maaga ay nakikita po natin yung tunay na kulay ng mga Tulfo, diba? O at least, hayaan lang po natin sila sa mga ginagawa nila. No, hayaan lang po natin sila sa mga gusto nilang gawin, no, sa gobyerno. O kung ano man po ang kanilang ginagawa, taong bayan na po ang huhusgan yan, di ba? O kaya para sa akin mga kababayan, maganda po ito, no? Maganda po itong nangyayari ngayon at maaga po natin na nababalatan ng kanilang kulay ang mga aspiring, di ba? For presidential candidate, no? O ngayon, alams na, di ba? kaso po naman namin. At hindi lang naman siya ang nagre-repair. Nagre-repair din po ang mga senador natin, ang Office of the President, ang mga kapatid sa media, ang mga network, radio, TV, lahat po nagre-repair. Isa lang po siya sa nagre-repair. Sa totoo lang, kahit po kumisan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Lalo pa nga, at naging talent din po ako ng kanyang network na kinabibilangan. Halos 5 taon pong may show po ang PAW dyan, na wala po kaming binabayaran. Ang punto lang, bakit po siya nag-argumento ng isang fallacy? Sa argumentation and debate, mga kababayan, may fallacy of hasty generalization. Hasty generalization. Ayan. Aba, i-general mo lahat. Masama po naman yon. Unfair po naman sa mga PAW lawyers namin na halos atakihin na sa puso dahil sa oras ng gabi nagpupunta po sa mga presinto at nag-i-inquest. Yung mga lawyer namin buntis, yung mga lawyer namin diabetic, yung mga lawyer namin na nag-positive na sa COVID ay nagbi-virtual pa. Nakahiga sa banig ng karamdaman, nagbi-virtual. Napaka-unfair po na nilalahat mo. Ngayon po, Mr. T, kapag ikaw po ay may reklamo sa kahit kaninong lawyer, pwede mo pong isumbong sa akin. Sino ba yan? Yung ayaw mag-render ng inquest proceedings sa assistance, sumbong mo sa akin. Dahil ako po ang tamang tao, modesty aside, na may disciplining authority. Dahil ako po ang kanilang appointing authority. So yan mga kabayan, basahin po muna natin to, no? Itong nasa side na picture, no? Mukhang ito kay Mr. Real Talker, no? Post niya po ito. Mukhang solve na ang PCSO issue, ha? Ang galing yan, makikita po natin si Senator Tulfo, President Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos at ito pong sino ba ito? Asawa ata ito ni Senator Raffy Tulfo, no? So yan mga kabayan, anong masasabi nyo? Ha? Solve na ang misteryo, ha? Sa PCSO. Hindi po ikaw. Ngayon, kung may plano ka pong magtayo ng pre-legal aid clinic, pag senador ka na, abay, teka, hindi ka po abogado po ba kayo, sir? Mr. T, hindi ko po alam.
Ay kayo ba ay magtatayo ng katambal ng PAW, pamalit sa PAW? Ang PAW po institusyon na po ito eh. Ngayong taong to, 50 years na po ang Public Attorney's Office sa October 23, 2022. Panahon pa po ni President Marcos to, siya po nagtayo nito. Ito po yung Citizens Legal Assistance Office. Pangalanan niyo po, sino po ba yung problema niyo na PAW lawyer na hindi uma-attend ng custodial investigation and inquest proceedings? At kakasuhan ko po. Para po sa kaalaman niyo, Mr. T, mahigit 10 na pong abogado ang sinibak namin dito. After notice and hearing, may due process po kami dito. Kayo po, parang walang due process ang ginawa nyo eh. Sinintensyahan nyo na kaming lahat na hindi kami uma-attend ng inquest proceedings. Yan mga karibo natin, no? Totoo po yan, parang totoo po no yung sinasabi ni Ma'am Acosta, no? Na ginajudge na, nahuhusgahan na agad eh. Hindi pa natatapos yung investigasyon, nahusgahan na agad. Hindi lang dito hindi lang po sa kanila, 'di ba? Sa ibang rin, sa ibang hearing din, sa ibang investigasyon, no? Palaging yun po ang yun po yung lumalabas. No, hindi pa man tapos yung investigasyon, pag nagsalita na po si Senator Tulfo, mga kababayan, parang tapos na. Tapos ng investigasyon pag nagsalita siya. Ibig sabihin kung ano yung parang batas di ba? Parang batas po ang bawat salita ni Tulfo, di ba? Hindi po pwedeng i-correct. Kailangan tama lagi, di ba? Tulfo once, Tulfo gets. Yan, Ano po yung datos namin? Ilan, direct yung ating inquest for this year, Harijel? Nakapost po sa FB namin ngayon yan. Libo-libo po. Ayan, para sakto. Walang invento, walang false information. Ito po ang summary. Sa inquest po, noong 2016, 200,493 for the year 2016. Inquest and custodial interrogation assistance ng PAW. 2017, 252,000 plus. 2018, 199,700. 2019, 156,456. Bumaba po noong 2020 dahil nagpandemya. Naging 90,691. 2021, 85,600. So ano po ito? Ano po itong datos na ito? May pangalan po ng tao to, may pangalan po ng kliyente to, may clients form pong pinipirmahan ng mga kliyente. Hindi po ito invento. Yung sinabi nyo po, ano po basehan nyo? Sinabi nyo, ito may transcript ako. Kapag pumunta ka sa inquest proceedings, mapapansin mo, yung mga mahirap, wala silang representation, walang PAW. Saan nyo po pinulot to? Baka po nung panahon, wala pa po ako sa PAW. Dalong panahon ko po ngayon, napakahigpit ko po. At bago po sila tumanggap ng allowance at sweldo, report muna, report. May actual na tao po yan. Hindi invento. Kami po dito ay gumagamit ng public financial management na performance-based. Meron kaming quantitative and qualitative analysis ng performance ng bawat isa. Pati po ba naman sweldo ng mga lawyer ko, sisilipin nyo? Sasabihin nyo malaking sweldo? Nanghihinayang kayo? Ano pong gusto nyo sa mga PAW lawyer ko? Bumalik sa dati? Na ang barong ay kupas? Ang medyas ay butas? Yun po yun? At ang sikmura ay kumakalam dahil walang pambili ng pagkain merienda si PAW lawyer? At kapag nagugutom ang kliyente, pareho silang gutom? Ano ko pang gusto nyo? Sa totoo po, nasaktan kami lahat Ang laki ng ahensyang ito, nationwide, atakihin nyo, publicly. Sa isang istasyon na, alam ko, yung isang may-ari dyan, naging boss ko rin at sumuporta sa PAW. Sa mga mediation program namin. Tsaka paano kayo magtatayo ng sarili nyong legal aid clinic? Hindi meron din kayong chief public attorney, meron din kayong mga labor lawyers, meron din kayong appellate lawyers, meron din kayong criminal lawyers. Ano po yan? Gusto nyo i-duplicate itong opisina namin na may mandato po to. Republic Act 9406 of 2007, amending EO 292 of 1987 of Tita Cory. Ayan. Amending also PD number 1 of President Marcos. Institutionalize po itong PAW. Huwag niyo pong gibain.
Katunayan, magiging justices po ba ng Supreme Court yung galing sa PAW kung walang patotoo sa masang Pilipino ng kanilang mabuting gawa at kasipagan? Magiging justices ba ng Court of Appeals, ng RTC, MTC, magiging fiscal ba itong mga lawyer ko? Kung sila ay tama dito? Ay ang gagaling yan. Kaya sila ay nahirang ng JBC na maging judges, naging prosecutor, duman sa screening ng Department of Justice. Eh kapag nga po nakapila dito yung pinadala nyo, darating dito, gutom na gutom eh. Magkukwento, ang haba ng pila daw sa istasyon. Sila'y pumila mula madaling araw. Yung pala sa PAW din sila i-repair. Kaya ang sabi ng mga PAW lawyers namin, dumiretso na po kayo dito kasi kahit naman po wala kayong sulat, nadala, galing sa kanino man, ay aasikasuhin po namin kayo. So, kung meron kang reklamo sa mga PAW lawyer ko, sabihin mo kung sino't kakasuhan ko. Tatanggalin natin dito. Hindi yung So yan mga kababayan, talagang nanggigigil po talaga dito siya, no? Mukhang emotional na po. Si Attorney Acosta. No? Dahil nga po dito sa pagsabi ni Senator Raffy Tulfo ng mga bobo, no? Na mga bobo. Yan mga PAW attorney. Nako. Nilalahat rin naman pala ni Senator Tulfo. Dapat kung sige po yung yung inaakusahan niyang bobo, para mapatunayan talagang bobo mga karibo natin, kasuhan niya. Ano bang ikakasa sa bobo mga kababayan? Diba? I mean, dapat tama yung kung sino lang, diba? Huwag i-generalize kasi hindi naman lahat. Diba? May mga matitino rin naman, no? Na mga attorney. At saka isipin nyo mga kababayan, libreng serbisyo po yan Wala na mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon dito sa video ito, no? I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ng inyong opinion patungkol po rito. Yan, at ito nga, dito sa side, itong picture na ito, nakakaagaw pansin. Ito yung caption, mukhang solved na ang PCSO issue. Yan ang galing at dito po sa picture makikita po natin si Senator Raffy Tulfo, President BBM at First Lady Lisa, tapos yung asawa po ni Senator Raffy Tulfo. Yan, at sinasabi po ni Mr. Rel Tucker na solved na. Nako. Yan mga kababayan, maraming salamat po. Subscribe na lang po. Maraming salamat.